ito sa sentro ng talakayan sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ang balita ni Jed Neresina. Di na nalilihis na ang direksyon ng bansa ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilaan niya ng sinasabing bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon. Pero wala naman itong konkretong epekto sa pag-unlad ng Pilipinas. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng mga pangako ng PBBM administration ay patuloy pa rin ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya na lamang ng matinding gutom at kahirapan. Marami pa rin aniya sa ating mga kababayan ang napipilitang mangibang bansa dahil sa umano'y kawalan ng oportunidad sa trabaho at negosyo dito sa Pilipinas. Kaya sa nalalapit na 2025 midterm elections, nananawagan si Vice President Duterte na maging matalino ang publiko sa pagboto para sa tunay na pagbabago. Binigyan din ni VP Duterte na mahalaga ang pagboto ng diretsyo o block voting. Bakit kailangan tinatawag na block vote o straight vote ang gagawin natin? Dahil una, kapag tanungan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap sa habulon sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block ang kinakailangan. At dapat nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Kaya sa pagdalunyak sa isang campaign sa lungsod ng Maynila, ikinampanya niya ang 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, ang mga ito ay may nangyaring ipagpatuloy ang nasimulan ng Administrasyong Duterte. Wala pang bagong pahayag ngayon ang Malacanang hinggil sa mga patutsadang ito ng Vice Presidente. Pero nauna nang tinuligsa ng BBM administration ang mga batikos laban sa mga programa ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Legit nga na makakakuha ng free items from Temu. Ang dami kasing dumadaan sa feed ko na nakakakuha ng free items from Temu and mabilis talaga ako mag-order, so I tried it as well. So let's unbox everything I got for free. First is this egg organizer, a very compact yet space saver din siya. Ito naman yata yung pinaka-favorite ko from this haul, which is transparent chopping board na amazing. This latest news and organizer naman is for my jars and storage. Another favorite is trash bins na papadali yung private shopper. Nasira na rin yung grater namin, so I got this new and upgraded one na may pagkasalo para hindi makala. I also got these container strainer na rin para mapabilis yung buhay ko when washing and storing fruits and vegetables. At dahil water tumbler, kumuha na rin ako nitong ice mold na made for water tumblers para hindi nasasakop ng yelo and hollow siya sa gitna for the water and the sponge. Check out ko rin ng foldable dish rack dahil maliit yung bahay namin, we need a dish rack na madali itago. Siyempre, hindi ko naman nakalimutan ng Kuya Maxwell, so I got him this cute squishy octopus just like that. If you want free items from Maxwell, click the link in my bio or in the comment section and use the code that you'll see in the screen.
Isa sa ilalim sa Blue Alert status ang buong bansa sa darating na May 11 hanggang May 14, kaugnay ng idaraos na midterm elections. Ayon sa Office of the Civil Defense, sa pamamagitan ng Blue Alert status, nagkakaroon ng ang mga atensyon ng gobyerno na tumubog sa anumang election-related incident na sa bahay ng idaraos na halalan. Pinanawagan ng gobyerno sa lahat ng ating mga kababayan, maging sa mga kandidato at iba pang stakeholders na maging handa at alerto sa anumang pwedeng mangyari upang masiguro na inaasang patatalakay sa sinasagawang 13th Association of World Delegation Bodies o AWEB Executive Board meeting dito sa Pilipinas sa mga banta na may kaugnayan sa halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasa Pilipinas ngayon ang delegasyon ng Executive Committee members ng ilang bansa. Dumalo sila sa 13th Association of World Delegation Bodies o AWEB Executive Board meeting na nagsimula noong April 24 at matatapos bukas April 27. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama sa inaasahang matatalakay ang isyu ng mga banta sa halalan. Kabilang na rito ang sinasabing foreign intervention o pag-ialap ng ibang bansa sa eleksyon sa Pilipinas. Isa sa mga pag-uusapan dyan at napag-uusapan nila ay yung mismong issue ng misinformation, disinformation at yung threat about intervention coming from outside forces or from within. Aminado ang komisyon na may trolls o grupo upang sirain ang paparating na eleksyon. Layo ng mga ito na manipulahin ang pag-iisip ng mga tao upang huwag maniwala sa magiging resulta ng halalan. May exchanges sa palitan ng mga karanasan, ideas, learnings pagdating sa hawak ng halalan ang iba't ibang bansa. Dagdag pa ni Chairman Garcia, magbibigay din sila ng update sa mga ginagawang paghahanda ng COMELEC kaugnay ng 2025 midterm elections. Nakakatuwa sapagkat sa sobrang dami ng bansa na meron mas pipili na gawin ang kanilang assembly, kanilang meeting. Pag-uusapan din ang isyu ng hacking at modernisasyon ng electoral processes sa pagdaraos ng halalan. Ang Pilipinas ang kauna-unahan sa buong mundo na nagsasagawa ng internet voting para sa mga overseas voter. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming pinahahalagahan. Maaaring paigtingin ang ugnayan ng European Union at Pilipinas upang labanan ang election foreign interference ayon sa EU ambassador sa bansa. Nagsusulat ng may ng panglimasok ng dayuhan sa paparating na eleksyon sa Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Po. Hindi lang Pilipinas ang tinatanggap at pinasukan ng dayuhan ng eleksyon. Maraming bansa ang nakararanas nito, maging ang mga nasyon sa European Union. Ayon ito mismo kay European Union Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro. Speaking in general terms, the issue of foreign interference is a common challenge. This is not a secret. Kamakailan, inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon ng information operations ang Chinese state-sponsored entity sa Pilipinas upang panghimasukan umano ang paparating na eleksyon, bagay na itinanggi ng China. Ayon naman kay EU Ambassador to the Philippines, Santoro, maaaring paigtingin pa ang ugnayan ng EU at Pilipinas upang labanan ang foreign interference sa eleksyon. I think that we can work even more together to enhance our cooperation when it is about trust and potential information manipulation, or when it is about cyber security attacks or whatever it can be, not only electoral processes, but also economic general is our more general security dimension. Inaasahan namang titibay pa ang relasyon ng EU at Pilipinas sa paglulunsad ng European Union Election Observation Mission sa bansa para sa 2025 midterm elections. Bahagi ng imomonitor ng misyon ang foreign interference, disinformation, vote buying, election-related violence at iba pa. Rosalie Coz, Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng ilang senador para sa masusing investigasyon kaugnay ng pakikialam umano ng China sa darating na midterm election.
Kasunod ito ng pagbubunyag ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado na may nakikitang indikasyon ng pag-iiwas ng China sa eleksyon sa pamamagitan ng local proxies. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Asher Kedapan Jr. live. Hindi pwede to. Gusto ko na naman yung epic skit, pero paano kayo makukuha? Kailangan ko ba mag-grade buong araw? Sure ka ba? Napapasin mo na ako. Kailangan ko mag-grade para makuha to. Hindi ko bro. Pero, bakit di mo yung transisisi? Sisi? Sino yun? Sisi? Ano? Kahit lang siya. Kahit wala ako, picture mo yung inaanak mo. Bibigyan ka agad ng sagot. There are several ways to unlock unsaved information. Asher, magkakaroon pa ba ng susunod na pagdinig ang Senado? Kaugnay ng umano'y foreign interference sa halalan. At may mga bago bang iimbitahan sa hearing? Bernard, posibleng magkaroon pa ng pagdinig ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kaugnay nga ng nadiskubring submersible drone at iba pang espionage activities sa bansa. Partikular na dito, itong natuklasan ng pangingialam ng China sa 2025 midterm elections na ibinunyag ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino ang chairman ng komite. Ayon kay Senator Tolentino, suspended lang at hindi pa naman naka-join ang Senate hearing ng kanyang komite. At itutuloy ito kung kinakailangan. Sa pagdinig ng Senado noong Webes, ipinresinta ni Senator Tolentino ang kontrata ng isang kumpanya na humahawak sa operasyon ng local proxies ng Manila ng Chinese Embassy. Ipinakita pa ng pagbabatas ang checking na nangangalaga ng halos sa piso na bayad ng embahada sa naturang Filipino-owned corporation. Ayon sa Senate Majority Leader, maaaring imbitahan ito kung magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, hindi ito, ilang huling hearing kasi hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance to that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Nagpasalamat naman si Tolentino sa tugon ng ilang kapwa nito senador na nanawagan rin ng masusing investigasyon kaugnay ng pakikialam umano ng China sa darating na midterm elections. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada, bagaman itinanggi ng China ang akusasyon ay dapat pa rin imbestigahan ito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kailangan din anyang panagutin ng mga nagtatangkang impluensyahan ng demokratikong proseso ng Pilipinas, maging ito man ay dayuhan o local collaborators. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva ng masusing threat assessment mula sa NSC o National Security Council at pagtitiyak na mayroong nakatalagang epektibong hakbang kontra sa naturang banta. Bukod sa NSC at National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat rin tingnan ito ng Commission on Elections o COMELEC dahil ito ay isang election offense. Dapat rin anyang ipatawag ng Malacanang ang Chinese ambassador habang kailangan trabahuin ng Senado ang pagsasabatas ng Foreign Interference Act laban sa mga susunod pang pangingialam ng China o ibang dayuhan sa halalan. Bernard, ayon pa kay Senador Tolentino ay kung magkakaroon ng isa pang pagdinig ang kanyang komite kaugnay nga ng posibleng or ng pangingialam ng China sa midterm elections ay maaaring isagawa ito sa susunod na linggo. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kedapan Jr. live mula sa Quezon. Ilang mga local candidates ang pinagpapaliwanag ngayon ng Commission on Elections dahil sa umano'y vote buying. Ilan sa mga bagong naiiwan ng show cause order ng COMELEC, sina Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na tumatakbo sa pagka-mayor. Gayun din ang kanyang asawa na si Romero Kimbo na huli namang kumakandidato sa pagka-congressman.
Kasama rin sa pinagpapaliwanag ng COMELEC si Manila City Mayor re-electionist Hani Lacuna Pangan, maging si Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na tumatakbo sa pagkagobernador ng Laguna. Bukod sa kanila, mayroon pang ilang local candidates ang inatasan rin na magpaliwanag dahil sa alegasyon ng vote buying. Ilang kandidato na ang naglabas ng kanilang sagot hinggil sa issue at itinanggi ang mga alegasyon. Nabibuhay ko na handa silang magpaliwanag sa COMELEC. Magsasagawa ng investigasyon ang Presidential Task Force on Media Security kaugnay sa ulat tungkol sa sinasabing natanggap na banta ng isang mamamahayag sa lalawigan ng Abra mula sa isang politiko. Samantala, nagpaalala rin ang ahensya sa mga miyembro ng media na maging apolitical at partisan sa pagko-cover ng balita ngayong eleksyon. Mula sa Quezon City, ito ang balita ng parehas, ba't nagbabanta pa kayo? Benedict, anong detalye itong natanggap na banta ng isang media sa Abra at ano ang susunod na hakbang? Magandang tanghali, Bernard. Yun nga sa Presidential Task Force on Media Security ay naka-alert na sila ngayon na nalalapit na ang halalan. Nakikipag-ugnayan na sina Undersecretary Joel Torres sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para imbestigahan ang manoy death threat na natanggap ng isang mamamahayag. Sinasabing isang reporter sa Abra ang nakatanggap ng banta sa kanyang buhay mula sa isang politiko matapos ang nangyaring shooting incident sa probinsya. Kung ano yung dahilan kung bakit nangyari yung insidente, nabalitaan nyo na siguro yung threat against the reporter ng PCO. So, ating titigan kung doon sa Lahat ng mga tumatakbo ngayon. Kung anong bantaan sa buhay, lumaban lahat-lahat, lumaban tayo ng parehas. Kung ano mang klase ang tatakbuhin nyo, kung ano man ang pwesto na maging marating nyo, manalo. Ganun lang po ang labanan dapat sa ating bansa. Wala. Hindi na po nawawala talaga sa lahi. Umana ng mga nagdaang panahon na kailangan mayroong magbus ng buhay. Mananalo lang ang kailan sa atin na nangangarap na umupo sa atin. Inang bayan. Anong mayroon sa ating inang bayan? Kayamanan o pagmamahal? Hindi na po nanaig sa ating mamayang Pilipino ang pagmamahalan. Nanaig na po sa atin ang lamangan na matagal na pong hinihintay ng buong sabay ng Pilipino ang pagmamahalan. Ngunit pilit na ipagkait sa amin mga mamayang Pilipino ang mga na maging masaya, magmamahalan, magkakaisa, at magbigayan ang bawat Pilipino. Bakit kayo mga nangarap na maging mayor, congressman, gobernador, senator, vice president, president, o sa lahat ng kawin ay namamala? Bakit may mga taong nais matingin ng pangarap, pero kailangan nila magbuhos ng buhay at kailangan nilang kumuha ng buhay. Mga ganung bagay na hindi normal sa pananaw ng mga mamamayang Pilipino. Taliwas sa aming mga pangarap. Kasi ang aming mga pangarap ay ang maging umunlad ang ating bansang Pilipinas. Makamtan ng mga Pilipino ang minimithi natin lahat.
na mamuhay ng marangal, mamuhay ng may dangal, mamuhay ng wasto, at may pangaraw-araw na madudukot na pangailangan. Pero wala eh. Ilan lang. Yan, ilan lang. Kapag kayo naupo na, nakakalimutan na ang obligasyon nyo sa ating mamayan na sila ang nagluklok sa inyo upang marating nyo ang ninanais nyo. Mahirap pa gawin nyo. Na pag nanalo kayo, ibigay nyo ang tulong sa sambayan. Ibigay nyo ang karapat-dapat at nararapat sa sambayan ng Pilipinas. Niluklok kayo sa sambayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, response. Kailan mong mag-respond sa kanilang pagluklok sa iyong narating? Dahil sa kanila. Diyan lang po ang aming hinahanap sa mga lahat ng politikong tumakbo sa amang posisyon sa gobyerno. Dapat lahat kayo nagkaisa, nagmamahalan para mamahalin at magmamahalan din tayong lahat, maliliit man, malaking tao man. Isa lang ang ating lahi. Isa lang ating lipi. Tayo isang Pilipino. Tayo isang Pilipino. Shout out po. Hello. Good morning. First MTV. Good morning. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga followers ko, subscribers ko sa YouTube, yung mga bagong subscriber. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa Chris MTV at sa ating King Charity Vlog na parehas na sa YouTube channel. Ito po masasabi ko, balang araw. Pag ako po'y kumita sa YouTube at binayaan ng YouTube, walang araw po. Martin po. At matulungan ko. Kaya salamat. Ano na good morning. Ito. Ito. Ano? Kamusta mo? Meow meow. Meow meow.
Hindi masyado lang. 30, 30, 64. Yan ay, ko. Plug. Hello? Oh, mga kabiyaya. Shout out po sa ating lahat ng mga followers. Yun nga, ulit-ulit kasi may bumili po ng bigas na. Shout out po, Gigi Bara, sa lahat po ng mga Banatiros Brothers, sa ating mga DDE supporters, Tatay Digong, Sara Duterte, Paolo Adlis Basti, good morning ng Lunis. Shout out mo kay Boy Sardinas, Toda Max, shout out po B-Max TV, sa ating lahat ng mga vloggers na maliliit, shout out po sa inyo lahat. At lalo na po sa ating mga mahanam single dad, single mom, na nasa ibang sulok ngayon ng buong mundo, naghanap buhay para po mabibigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga sa buhay na nandito sa Pilipinas. Mabuhay at mabuhay tayong lahat. God bless po. At mag-ingat po tayo lahat. Lalo po sa darating na eleksyon sa May. Piliin mabuti ang dapat ilukok at iupo sa sambayan ng Pilipinas. God bless. Bye. Thank you guys.